Good morning. Isa pong katibayan o isang pagpapatibay ng isang Kristiyano, alam niya ang kanyang sinasampalatayanan at alam niya ang kanyang pananampalataya. Kaiba yung sinasampalatayanan at kanyang pananampalataya. Mahalaga po sa atin kung ano po yung ating sinasampalatayanan at kung ano yung ating pananampalataya. Ang pananampalataya natin, nabubuo yan sa isang, kung tawagin yan, order of salvation. Kaya dapat alam natin paano bang kaligtasan natin. Ang sabi nga sa Romans 10:17, faith cometh by hearing, hearing by the word of Christ. Yung word doon is rhema, meaning to say doctrine, teachings of Christ. So ang salvation po, ito ay nasa teachings ng ating Panginoon. At kung alam natin ang ating kaligtasan, anuman ang kalagayan natin, anong unos dumating sa buhay natin, pwede nating tindigan, pwede tayong tumayo at hindi tayo maililigaw o mapabagsak sapagkat alam natin yung ating faith. At yan ang series ng ating pag-aaral, Ordo Salutis or the Order of Salvation. Now, gusto kong ibigay muli ang paglalarawan nito. Sa eternity past, sa walang hanggang simula, ang Diyos ay nagplano. Siya'y nagtakda na. At alam natin, ang itinakda niya ay lahat ng bagay. Siya ang soberanong Diyos in everything, in all eternity. Walang maaring makakahadlang sa Kanya, walang sino maaring magturo sa Kanya, walang sino maaring magdikta sa Kanya. Kaya siya ay sovereign. Soberano siyang Diyos. At sa Kanyang pagkasoberano, Kanyang ipinlano ang kaligtasan. So therefore, from eternity past, alam natin, Ephesians chapter 1 verse 4 hanggang 5, siya mayroong pinili. Meron siyang inelect before the foundation of the world. Walang sinong maaaring makapagreklamo niyan because God is sovereign. Siya ang may kontrol ng lahat ng bagay. But when it comes to order of salvation or the history of salvation, ang kaligtasan ito, yung kanyang ipinlano from eternity past, nangyari ito pagdating po ng fall of man. Pagbagsak ng tao, umiral naman yung kanyang sovereignty, sovereign grace in salvation. Pag sinabing sovereign grace in salvation, wala siyang tinatanging tao sapagkat lahat ng tao ay makasalanan patungong impyerno. Pero sa kanya pong biyaya, through His great mercy, pinili niya ang gusto niyang piliin. Iligtas niya ang kanyang iligtas. Kahabagan niya kung sinong kahabagan niya. So makita natin, sovereignty of God in eternity past, when it comes to salvation, sovereign grace in salvation naman. God's mercy. Nagsimula ang calling. Magtawag. So from eternity past, ang Diyos may pinili, wala pang kasalanan, at yan ba'y mapasok yung mga doktrina sa Armenian na may pinili pala ang Diyos na papuntang kaligtasan at may pinili siya sa impyerno. Wala kang sinabing ganon. Basta may pinili siya, wala pang tao, wala pang kasalanan. Unfair ba ang God? No. Walang sino maaaring makapagsabi nun. Sapagkat sa kanya pong providensya, sa kanyang kapangyarihan, bumagsak ang tao sa kanyang kapahintulutan. Pagbagsak ng tao, lahat ng tao patungo sa impyerno. Then God's grace and salvation dumating. Kung tawagin yan, great mercy of God. Sabi nga niya sabi ni Paul sa Romans 9 na kanyang kahabagan ang nais ng kahabagan at kanyang hatulan na nais ng hatulan. So pagdating po sa calling, nagsimula na po yung order of salvation or redemptive history. Ang Diyos po sa kanyang plano, isinagawa niya ang pagtawag. Sa pagtawag, anong ginamit ng Diyos sa pagtawag sa mga makasalanan? Sa common grace, anong ginamit ng Diyos? Gospel. Ang gospel, para sa lahat ng tao, walang pinipili. So, kailangan lahat ay makarinig ng pangangaral. Preaching of the word.
Kasi yun ang means ng Panginoon according to 1 Corinthians 1:18, na through the foolishness of preaching, God saves. So, sa makatwid, kailangan lumaganap ang Ebanghelyo. Tungkulin natin yung mga Kristiyano ni palaganap. Ngunit sa Ebanghelyo, papasok dito ang irresistible grace or effectual calling. Ano yung effectual calling? Ito yung pagtawag ng banal na espiritu sa puso ng tao. Gamit ang Word of God and the Spirit, kumikilo sa puso ng tao, kung tawagin niya ay regeneration, born again. Okay? So, sa tawag, through the gospel, by the power of the Holy Spirit, pag sinabing sa Espiritu, effectual calling, or in other words, irresistible grace. Hindi kayang tanggihan sapagkat ang Espiritu mismo nagbabago ng puso, naglalagay ng bagong pag-ibig, naglalagay ng bagong Espiritu, at ang Diyos Espiritu ang nananahan sa isang tao. Kaya nga, irresistible grace. Hindi pwedeng tanggihan. At pagkatapos nun, ng tao ay nabaguhan na ng puso, ano ang kaloob doon sa regeneration? Faith and repentance. So ang tao buhay na, mayroon na siyang faith, mayroon siyang repentance. At anong kasunod noong gift ng faith and repentance sa regeneration? Conversion. Sa conversion, makikita natin yung pagbabalik loob ng tao, yung kanyang pagsisisi sa kanyang kasalanan at pagharap kay Kristo. So, repentance and faith sa conversion. Repentance and faith sa conversion. Then pagka ang tao ay na-convert na, dahil siya'y sumampalataya at nagsisi, anong kasunod? Justification. So therefore, sa conversion, repentance ang nakikita. Sa justification, faith ang nakikita. Okay? So, tanda natin, ito yung ating, the faith natin, yung ating tinatayuan, tinitindigan, kinakamatayan nating pananampalataya, yung ating salvation. Maraming nagsabi na may pananampalataya sa Diyos. Tanungin mo, anong pananampalataya mo? Basta ako'y sumasampalataya sa Diyos. Hindi nila alam. Kaya marami po ang namamatay sa kapamakan na wala sumasampalataya pero hindi alam kanilang pananampalataya. Pero tanungin mo yung mga apostles. Namamatay sila, may dahilan, may tinitindigan, may pinanghawakan, may kinamamatayan. Hanggang sa church fathers natin, sa ating mga ninuno na mga Kristiyano, bakit sila namamatay? Alam nila ang kanilang sinasampalataya. So yun din po yung panampalataya natin. Ulitin ko. From eternity past, ano una? Election. Pagkapili. Pagdating ng panahon, tinawag. Pagbagsak ng tao. Sa pagtawag, binago ang puso. Binigyan ng faith and repentance. Conversion. After ng conversion, justification. Yun ang ating pag-aaralan ngayon, mga kapatid. Yun ang ating pag-aaralan, justification. Sapagkat marami po ang naniniwala at maling paniniwala when it comes to justification. Napakalaga po ito, mga kapatid. Tignan natin na kung paano po inaring ganap ang isang taong makasalanan. Basahin natin Romans 5:1. Romans 5:1. Ganito po ang pagkakasabi. Kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Nakita nyo, pagdating sa justification, nakasentro ang pananampalataya, pero hindi nagkakawalay ang pagsisisi. Pagdating sa conversion, ang nauna ay pagsisisi, pero hindi naghiwalay ang pananampalataya. So, regeneration, conversion, justification. Kaya nga sabi, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat ang salita ninyo, Panginoon, ang siya pong pangunahin sa aming pong kaalaman ng mga katotohanan. Sapagkat ito po ang sinasabi ng Panginoong Hesus na kung kami po'y patuloy na mananatili sa iyong salita,
tunay nga na kami mga alagad ninyo at malalaman namin ang katotohanan at ang katotohanan nang siya makapagpapalaya sa amin sa lahat po ng bagay, sa lahat ng kamalian, sa lahat ng mga hinuha, lalo na po sa kasalanan. Maraming salamat, Panginoon, patnubayan niyo kami at ang banal na Espiritu magbigay sa amin ng spiritual na kaunawaan mula sa iyo pong mga spiritual na salita. Ito kami dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Now, Romans chapter 5, sulat ni Pablo sa mga taga-Roma sa malalim na pagpapaliwanag pagdating po sa banal na ebanghelyo. Kung ating titignan ang Romans chapter 1 hanggang 4, ipinapakita ni Pablo ang pangangailangan ng tao sa katuwiran sapagkat ang tao po ay bumagsak sa kasalanan. So kailangan dito ang katuwiran at sa lahat po na nagkasala, Romans 3:23, walang makakatamo ng katuwiran sa pamamagitan ng gawa ng kautusan o pagsisikap ng mga tao, pagsunod sa anumang utos ng tao. Sa halip, ipinakilala ni Pablo ang justification pagdating dito sa chapter 5 bilang biyaya ng Diyos through faith in Christ. So ang layunin natin ngayong umaga, mga kapatid, sa ating Bible, Sunday School, ay alamin natin ano yung tunay na kahulugan ng justification in the Bible. Hindi kung ano kaninong mga turo o sa labas ng Biblia, kundi alamin natin ang tunay na kahulugan ng justification sa Biblia. Now, ang justification po, ito po isang legal na pagdeklarasyon sa gobyerno natin, forensic kung tawagin yan. Isang deklarasyon ng isang korte na itong taong ito ay walang sala. Ganun po ang proseso po ng justification. Ito po isang pagdeklara sa isang taong makasalanan na siya po ay naging malinis. So pakikita natin dito ang katuwiran ni Kristo ang ating pag-asa sapagkat yun po ang ating pong matatanggap na katuwiran kaya tayo deklara na walang sala o pinaaring ganap dahil dyan sa katuwiran ng ating Panginoon. So dapat nating panghawakan ito sa ating pong mga puso na lumapit tayo kay Kristo. Si Kristo lang tanging pag-asa natin upang tayo ay makapalaya sa lahat po ng kasalanan na ating pong tinatamo o natamo. So tatlong paglilinaw sa doktrinang pag-aaring ganap ang ating titignan dito po sa ating pag-aaral. Una, linawin natin ang kahulugan ng justification. Justification, ano ba ang linaw nito? So simple lang, pag sinabing justification or to justify, idideklara ng Diyos ang isang taong makasalanan na isang matuwid. Ganun po yun. Idideklara ng Diyos ang isang taong makasalanan, matuwid ka. Wala kang kasalanan. Wala akong nakita kahit gamunting kasalanan sa iyo. Yun po yun. Pagdeklara sa isang taong makasalanan na siya ay matuwid. Hindi dahil siya ay binaguhan ng puso. That's another thing. That's regeneration. Gawa rin ng Diyos ang pagbabago ng puso, paglalagay ng bagong puso at espiritu. Pero hindi yan justification, that is regeneration. When it comes to justification, idideklara sa Diyos, malinis ka. Wala kang kasalanan. Bakit po? Sapagkat kapag tayo po'y sumampalataya, kahit tayo po ay na-regenerate na, then tayo ay nag-repent, nagbalik loob tayo sa Diyos, at we are justified by God, makita natin ang justification natin ay na kay Kristo. Basahin lang natin 2 Corinthians 5:21. 2 Corinthians 5:21. Kapag tayo po ay na-convert, then after ng conversion, what is? Justification. At sa justification, ganun po nakikita 2 Corinthians 5:21. Para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya, si Jesus Christ, na hindi nakilala ng kasalanan upang sa Kanya tayo'y maging katwiran ng Diyos. So mayroong isang hukom na Kanyang diniklara na walang sala excuse me, ang isang taong ipinagtanggol at binayaran ng iba ang Kanyang parusa.
Halimbawa, isang anak na nasa silya elektrika, kailang bitayin siya. Pero yung ama, inako niya ang parusa ng kanyang anak at inako niya ang kamatayan ng kanyang anak sa harap ng hukom. Kaya ang sabi ng hukom, kung ganon, ikaw ang mamamatay, ang anak mo walang kasalanan. Mula ngayon, itong anak mo walang kasalanan. So, inaring ganap yung kriminal na ito, hindi dahil siya'y inosente, kundi siya'y inaring ganap dahil may umako at nagbayad ng kanyang kaparusahan. Ganun po ang isang mananampalataya. Remember, hindi lang basta sumampalataya ko. Now remember, order of salvation, mayroon pong election, calling, regeneration, conversion, justification. So, nasaan ang bahagi ng tao doon pagdating sa kaligtasan? Bakit sinasabi ng mga tao, nasa tao lang yan kailan niya gusto lumapit sa Diyos? So, yung kanyang pananampalataya, hungkag, walang laman, ampaw. Kaya anytime mayroon siyang problema, bagsak siya kaagad. Whereas, itong mga taong totoong mananampalataya, handang humarap sa kamatayan anytime. Anumang problema, hindi nagbabago. Alam niya ang kanyang pananampalataya. Alam niya ang kanyang the faith. Kaya nga, ganun po magdeklara ang Diyos. Kung ikaw ay na kay Kristo ngayon, kung ikaw ay mananampalataya kay Kristo ngayon, hindi lamang ikaw pinatawad ng Diyos sa iyong kasalanan, kundi diniklara kang malinis, walang kasalanan. Isa kang matuwid. Itinuturing kanyang matuwid dahil kay Kristo. Siya yung umako ng ating kasalanan. Siya yung namatay para sa ating kasalanan. So yung kahulugan po ng justification, diniklara tayong matuwid ng Diyos. Walang makitang kasalanan ang Diyos sa atin. Ikalawa, linawin natin ang batayan ng justification. Saan ba nababatay yung ating pag-aaring ganap? Ang justification ay hindi nababatay sa mabuting gawa o pagsisikap ng tao. Marami sa atin ngayon, even Christians now, na kapag tayo po ay hindi sumasamba, tayo po'y nagkakasala. Kaya tayo laging sumasamba para tayo ituring na matuwid. Hindi po. Hindi ganon. Sumasamba tayo dahil tayo pinagpaging matuwid na ng Diyos. Kaya yung ating pagsamba, hindi po tayo nakakuha ng upa o anumang natatanggap natin. Ginagawa natin ito dahil minamahal natin ang Diyos na siyang nagmaging matuwid sa atin. Kaya nga, ang Diyos ay nalulugod sa atin kapag tayo sumasamba at ginagawa natin ang katungkulan natin as a Christian, because Christ says in John 14:23, sino mang nagtataglay ng aking salita at tinutupad ito, siya yung umiibig sa akin. So, ang mabuting gawa o pagsisikap ng tao, hindi po yan ang batayan para tayo maging matuwid. Kundi, yan po yung tanda na ginagawa ng isang taong matuwid. Tingnan niyo ang sabi sa Ephesians 2:8, di ba? Sabi sa Ephesians 2:8, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas. Kaligtasan natin biyaya, hindi sa ating mga pagsisikap o mabubuting gawa ng relihiyon. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, kundi ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. So as a Christian, huwag tayong tumulad sa ibang mga reliyoso na kailangan silang sumamba para sila maging matuwid sa Diyos.
As a Christian, tayo po ay sumasamba, tayo naglilingkod sa Panginoon sapagkat iyan ang ating buhay na nagmamahal sa Diyos. Ngayon, kung hindi natin ginagawa yun, yung utos ng Panginoon, tanong natin, tayo ba yung may ibig sa Diyos? Kaya sabi nga sa Hebrews chapter 10 verse 24, huwag nating kaligtaan ang ating pagdalo, yung action natin ng pagdalo. Gaya ng ginagawa ng ilan. Kundi, pagsikapan natin. Hamunin natin mga kapatiran na nangihina. So, ang batayan ng justification ay hindi sa mabubuting gawa. Hindi sa pagsisikap. Yung mabubuting gawa, bunga na lang yun ng ating pagiging justified. As a Christian, ha? Pero kung para makatanggap ka ng kaligtasan, hindi yan makapagliligtas sa atin. Alam naman natin, ang biyaya ng Diyos ang nagliligtas sa atin. Election, calling, regeneration, conversion, justification. So tulad ng dalawang libro, mga kapatid, libro natin at saka libro ni Christ, yung libro natin, puno ng kasalanan. At yung libro ni Christ, punong-puno ng katuwiran. At yung libro natin, sa justification, isinalin doon kay Kristo. Kaya yung katuwiran ni Kristo ang natanggap natin. That is justification works. Kaya walang makita ang Ama sa atin na kasalanan, sapagkat maliit na kasalanan lang, hindi sapat yun para ikaw hindi mahatulan sa impyerno. Walang maliit at walang malaking kasalanan patong impyerno. Pero si Christ, punong-puno po ng katuwiran, walang anumang kasalanan, at yon ang inilagay sa ating libro. Ganun po katindi ang kaligtasang tinanggap natin sa Diyos. Kaya ganun din dapat katindi ang pagmamahal natin sa Diyos. Ganun dapat natin katindi, igalang ang biyaya ng Diyos. Mamuhay tayo sa biyaya ng Diyos at hindi tayo mamuhay sa kagustuhan ng laman natin. Kaya naman, huwag tayong umasa sa ating mga good works na siyang katuwiran natin para tanggapin natin ang Diyos. Para tanggapin tayo ng Diyos, I mean. Kundi ang good works na nasa atin ay pawang marka lang yan, palatandaan lang yan na tayo po'y namumuhay sa kanyang kalooban. Basahin natin Ephesians 2:10. Ganito ang pagkakasabi, Ephesians 2:10. Now, basahin lang muna natin ng verse 8, no? Para mag-continue ang context. Sabi sa verse 8, sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man huwag magmalaki. Then 10, sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para saan? Para sa mabubuting gawa na inihanda na ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. So lahat ng good works na inihanda ng Diyos para sa Kristiyano at sa lahat ng mga Kristiyanong nakakagawa ng mabuti, that's because ang Diyos ang naglagay sa kanya o nagbigay ng kakayaran para gumawa ng mabuti. Pero doon sa mga taong unbelievers, yung good works nila, yun ay pinagmamalaki nila, kaya dapat silang ituwid sa Diyos. Baliktad, di ba? Kanya nga, good works natin, mga kapatid, ito'y bunga lamang ng katuwiran tinanggap natin sa Diyos. Tanging ang katuwiran ni Kristo ang makapagliligtas sa atin. Walang anumang bahagi
ang tao. So ang una, nilinaw natin kahulugan ng justification. Then secondly, nilinaw natin ang basis, batayan ng justification. It's not by works o pagsisikap, kundi by God's grace. Then ikatlo, linawin natin ang paraan ng pagtanggap ng justification. Paano natin natatanggap ito? So sa ating napag-aralan na, hindi pinagtatrabahuan ang justification. Hindi pinagtatrabahuan ang justification tulad ng relihiyon. Gawang relihiyon, marami kang gagawin. Punong-punong ka hanggang sa magpapako ka ng iyong sarili. Sapagkat inakala nila na doon sila ma-justify ng Panginoon. Kundi saan? Anong means lamang matatanggap ang justification? Justification by faith alone. Sa regeneration, tinanggap natin ang repentance and faith. At ang repentance and faith, hindi pwedeng magkahiwalayan. Parang coin yan eh. Two sides in one coin. Pagdating sa conversion, na-emphasize ang repentance, kaya conversion, pero kasama pa rin ng faith. Kaya pag na-convert ka through repentance and faith, then bubunga ng justification by faith alone. Kaya ang justification natatanggap sa pananampalataya lamang. Sola fide. Faith alone. Upang tanggapin natin ang kaloob ng katuwiran ni Kristo sa ating binasa kanina. Hindi ito kabayaran, kundi ito ay instrumento, yung faith na yon. Pero yung faith natin, hindi basta likas sa atin yung faith. Kailangan natin tignan, ordo salutis pa rin. Ang faith natin is a gift mula sa biyaya ng Panginoon hanggang regeneration. Faith cometh by hearing the teachings of Christ. Kaya nga, habang narinig natin, ito yung ating pananampalataya, the order of salvation, tumitibay yung ating pananampalataya. Yung faith natin may laman. Hindi ito damdamin o emosyon. Basta ako naniniwala sa Diyos. No. Nagsisimula ito sa biyaya ng Panginoon, kapangyarihan ng Diyos, ang kanyang pagkasoberano. Alam natin, ang kanyang soberanong biyaya sa atin. Doon po nakabatay yung ating pananampalataya. So sa makatwid, ang pananampalataya natin, dahil ito'y biyaya, ay parang kamay lang yan. Tulad ng kamay, tatanggapin natin yung regalo. Kaya pagdating po sa regeneration, mayroon na tayong katungkulan. Lahat gawa ng Diyos, pero regeneration, may katungkulan tayo. Magre-repent tayo. Tatalikod tayo. At sasampalataya tayo. Okay? So, diyan po tayo may katungkulan. Pero yung katungkulan natin, after na tayo ma-regenerate, gawa pa rin ng Diyos sa buhay natin. Kaya yung faith natin, lumalagay na ito yung kamay na tumatanggap sa biyayang kaligtasan. Okay? So, Galatians 2:16. Galatians 2:16. At nalalaman natin na ang tao ay hindi inaaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Pananampalataya kay Jesucristo. At tayo ay sumasampalataya kay Kristo Jesus upang ariing ganap. Okay? Sumasampalataya kay Jesus upang ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay hindi aariing ganap ang sinumang laman. So, makikita natin kaligtasan sa Diyos lang.
ito'y biyaya lamang ng Diyos. Kaya tanungin natin ang ating sarili, ako ba'y sumasampalataya kay Kristo? Kanino ba nakatuon ang aking pananampalataya? Katulad kanina sa men's devotion, nabanggit doon si Kristo. Si Kristo ang object ng ating faith. Patay ang faith natin kung maling tao o Diyos yung ating sinasampalatayanan. Kaya ang tanong, ngayon, ako'y mananampalataya niya na, kanino ba ako sumampalataya talaga? Sa husay ng mga ngaral? Sa galing ng pagpapaliwanag ng mga ngaral? O kay Kristo? O di kaya mga aktibidades ng mga reliyon? Dahil ako'y isang miyembro ng combo? Dancer ako? Saan ba nakatuon yung aking pananampalataya? Dapat lang mag-isip din tayo mga kapatid. Dahil hanggat hindi natin pinag-isipan kung ano ang ating kaligtasan at kung paano tayo naligtas, baka nananatili tayong bulag sa katotohanan. Bakit ganito ang buhay ko? Ba't hindi mabago-bago? Bakit walang pagbabago? Bakit tinatamad ako? Bakit wala akong panahon? Bakit kapag ka nangangaral na, wala akong interes sa salita ng Panginoon? Kanino ba ako sumasampalataya talaga? So mga kapatid, napakalaga po ang justification na ating pinangawakan. Ito yung pinakasentro ng Ebanghelyo eh. Ito yung pinakagist ng Ebanghelyo. Imbis na tayo'y hatulan, tayo ay itinuring na matuwid ng Diyos. Justification. Dahil tayo sumampalataya kay Kristo, nawala tayo sa paghahatol. Lahat ng ating kasalanan ay ipinataw kay Kristo at ang kanyang katwiran ibinuhos sa atin. Isinalin sa atin yung katwiran ni Kristo. Ibinilang, itinuring. Ito ay biyaya. Ito ay hindi gantimpala, kundi biyaya at tiyak at ganap ang justification. So kung ating titignan sa buhay Kristiyano, mga kapatid, ang tunay na kapayapaan sa Diyos, ay bunga ng justification. Balikan natin muli ang ating text, Romans 5:1. Ganito po ang pagkakasabi. Kaya't yamang tayo'y inaring ganap, sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Yung kapayapaan po dyan, dalawa po yan. Dalawang mukha po yan. Una po, dapat nating malaman according to Romans chapter 8, verse 5 to 8, tayo po ay kaaway ng Diyos. Tayo po ay rebelde sa Diyos. Tayo ay may digmaan sa Diyos, wala tayong kapayapaan, kaaway tayo palagi. Basahin ko lang yon, Romans 5, chapter 8, verse 5 to 8. Sapagkat ang mga ayon sa laman, yan tayo, ay nagtutuon ng kanilang isipan sa mga bagay ng laman. Subalit ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng laman, yan yung kalagay natin before, ay kamatayan, subalit ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman, verse 7, ay pagkapuot laban sa Diyos. Sapagkat hindi ito napapasakop sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari, at ang mga nasa laman ay hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. We are separated from God.
Mayroon tayong awayan sa Diyos between man and God. Poot, naglalaban yan. Wala tayong peace. Wala tayong pagkakasundo. Kaya buhay natin, anuman ang yaman mo, anumang husay mo, pagka ikaw may kapuotan sa Diyos, impyerno talaga ang bagsak mo. But because of God's grace, His love, Kanyang itinakda ang kaligtasan at sa takdang panahon, tinawag niya tayo. At sa pagkakatawag sa atin, tayo po ay Kanyang isinilang na muli upang tayo'y makapanumbalik sa Diyos, upang tayo ay Kanyang ariing ganap. At dahil tayo po'y nag-aring ganap, mayroon na tayong reconciliation sa Diyos. Mayroon na tayong peace treaty, and that is Jesus Christ, the Prince of Peace. Kaya without Christ, we are nothing. At alam nyo ba mga kapatid, sa ngayon, bakit kayo naririto ngayon? Bakit hindi noon? Bakit hindi ka sinilang sa Amerika, Amerikano ka? Bakit Bisaya ka? Bakit Ilocano ka? Well, itinakda ng lahat ng Diyos yan sa isang layunin lamang. To seek God. Para hanapin ng Diyos. Acts chapter 27, 27, I think. Kaya nga, Romans 8:28, ganito pagkakasabi. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Sa kanila, na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Ano ba lahat po nangyayari sa buhay natin? Kasama ang Diyos na gumagawa yan. For what purpose? To save you. Iligtas ka sa takdang panahon. Maring nagkasala ka, 3 asawa mo, 5 nakapatay ka, pero somewhere, mayroong tawag ang Diyos sa iyo na nagbingi-bingihan ka. Pero sa takdang panahon, narinig mo rin ng tinig at nangyari sa buhay mo ito, nandito ka. Wala tayong mapagmamalaki. Lahat tayo'y tinawag lamang sa biyaya ng Diyos. Hindi sa husay ko, dahil ako'y mabait, isinilang akong mabait, may pinag-aralan ako, mataas pinag-aralan ko, wala akong ginagawang masama. No! Lahat po'y makasalanan. At ang kasalanan magdadala sa impyerno, hindi yung malaki, hindi yung maliit, kahit tiny na kasalanan ang magdadala sa impyerno. Kaya walang matuwid, walang maaaring magmalaki sa atin. Lahat ay biyaya ng Diyos. All things works together for good. God works in all things para po sa ating kaligtasan, upang tayo ay magkaroon ng peace with God. Magkasundo tayo. Kasama tayo. Tinitirhan tayo ng Diyos. Ngayon, kung yun pala ang laman ng ating faith, kung yun pala ang laman ng ating pananampalataya, tingnan nyo ang sabi sa Romans 8:31-34. Ang sabi po sa Romans 8:31-34, ano nga ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? If God is for us, who can be against us? Siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi binigay dahil sa ating lahat, bakit naman hindi niya may bibigay sa atin nang walang bayad ang lahat ng bagay? Sino magsasakdal sa anuman laban sa mga pinili ng Diyos? Ang Diyos? Ang siyang umaring ganap? Sinong hahatol? Si Kristo Jesus na namatay? O siyang muling binuhay mula sa mga patay, na siya ring nasa kanan ng Diyos, na siya ring mamamagitan sa atin? Ang Diyos ba ang maghahatol sa atin kapag tayo po ay nagkakasala o tayo po ay bumabagsak? 35. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Who can separate us from the love
of God. Ang kahirapan ba? O ang kapighatian? O ang pag-uusig? O ang tagutom? O ang kaubaran? O ang panganib? O ang tabak? Mga kapatid, kung alam natin ang faith natin, the faith natin, kahit yung nabanggit natin, kahirapan, kapighatian, pag-usig, tagutom, kaubaran, at panganib, tabak, hindi yan makapaghiwalay sa atin. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alinpamang nilalang, hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ganyan po ang justification na tinanggap natin mula sa Diyos. Kaya wag natin yanu-yanuhon lang atong pagsimba sa Bisaya. Wag nating isi-isihin lang, gagamitin natin dahilan na kahit totoo, tamad tayo, wala tayong gana, at idadahilan pa natin, kakatuwiran natin yung ibang turo ng iba. Hindi po yan. Hindi yan ang bunga ng taong na-justified ng Diyos. Dapat nandyan tayo palagi sa Kanya. Anong bagay na matatag kahit anong mangyari? May unos, may pagyo, may lindol, may kidlat na hindi natitinag. Anong bagay yon? Anino? May isang anino, batong malaki, may anino. Kumidlat, bumaha, maglindol, mabiyak ang lupa, nananatili ang anino. That's how justification sa buhay natin. Taglay natin ang anino ng Diyos na mananatili siyang tapat sa atin. Ano man mangyari. So dapat tayo maging tapat din sa Kanya. Amen? Tayo manalangin, mga kapatid. Panginoon, salamat po sa inyong po mga salita, Panginoon. Naunawaan namin kung paano nyo kami naring ganap. Hindi ito basta-basta, Panginoon. Ito yung pinaka-utak, Panginoon, ng Ebanghelyo na kailangan naming iparating sa iba. Sapagkat ang buhay po ng iba, Panginoon, ay nasasayang. Napupunta sa kawalang saysay sa buhay. Nabibigo sila. Nakakaranas sila ng katindihan ng kanilang buhay sapagkat hindi nila narinig ang Ebanghelyo. Na sa Ebanghelyo, Panginoon, matatagpuan nila ang pag-aaring ganap at ang pag-aaring ganap itong magpoprotekta ng kanilang pananampalataya, kaubuan ng aming pananampalataya. Kaya Lord, tulungan niyo kami na maging bahagi ng iyong karian na kami po ay makapaghayag ng iyong salita sa marami pong mga makasalanan na namamatay, Panginoon, hindi nakakarinig ng Ebanghelyo. Maraming salamat po, Ama. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.